Sa baryong palaging tahimik, isang umaga ay biglang nagbago ang lahat. Isang matandang babae ang humahagulgol sa gitna ng kalsada. Hawak-hawak ang putol na piraso ng damit habang paulit-ulit na sinisigaw ang pangalang hindi kilala ng kahit sino, Dalisay. Dalisay, isoli mo siya, isoli mo ang asawa ko, walang nakakakilala sa matanda. Hindi taga roon. At ang mas nakakakilabot, bigla itong tumakbo papunta sa gubat at nawala. Simula noon, parang may malamig na hangin na dumaan sa buhay ng mga tao sa baryo. Isang bagay na hindi mo makikita, pero ramdam mo kung nasa paligid. Si Dalisay ang bida sa kwentong to, 24 na taong gulang, payat, maamo ang mukha, pero laging tila may malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Mula pagkabata, sanay na siyang tinataboy. Anak siya ng babaeng umalis sa bayan habang buntis, at bumalik na bangkay, wala ni isang paliwanag kung anong nangyari sa kanya sa Maynila. Lumaki si Dalisay sa lola niyang tahimik at tila may tinatagong takot sa mundo. Wala siyang kapatid, walang tunay na kaibigan, at walang pumapansin sa kanya kundi si Elmo. Si Elmo, kababata niyang bungi at laging amoy pawis, ang tanging taong nagpapatawa kay Dalisay. Palabiro, kwela, at may pagkatanga minsan, pero loyal. Kung may isa mang taong hindi natatakot sa katahimikan ni Dalisay, siya yon. Lagi niyang sinasabing, alam mo, pag naging artista ako, ikaw lang ang gusto kong leading lady. Kahit multo ka pa, yayakapin pa rin kita. Tawa lang ang isasagot ni Dalisay, pero sa ilalim ng kanyang mga ngiti, may halong lungkot. May mga gabing hindi siya makatulog. Parang may matang nakatitig sa kanya mula sa dilim. At sa tuwing tumatahimik ang lahat, laging may naririnig siyang mahinang bulong mula sa labas ng kanilang bintana, boses ng isang lalaking tila umiiyak. Nagsimula ito 3 gabi matapos niyang matanggap ang simpleng singsing na alahas mula sa isang misteryosong matandang lalaki sa palengke. Regalo raw niya yon kay Dalisay dahil kamukha raw nito ang kanyang yumaong asawa. Sa simula'y akala niya'y pabirong matanda lang. Pero mula noon, hindi na nawala ang kakaibang pakiramdam. Minsan sa tuwing suot niya ang singsing, parang may malamig na kamay na humahawak sa kanya habang natutulog. Isang gabi, pagkagising niya, nakita niyang may basang yapak na tila mula sa loob ng kanyang kwarto, samantalang siya lang naman ang tao sa bahay, at sarado ang lahat ng pinto't bintana. Hindi na niya sinabi kay Elmo ang mga nararamdaman niya. Ayaw niyang pagtawanan o sabihang nababaliw. Pero ramdam ni Elmo na may mali. Dali, kanina pa kita tinatawagan. Bakit parang galing ka sa libing, biro niya minsan, pero walang sagot si Dalisay. Gusto na lang niya ng katahimikan. May isang gabing hindi na siya nakatiis. Sinunog niya ang singsing gamit ang lumang kandilang iniwan ng kanyang lola. Umusok ito ng itim. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, pagtingin niya sa sahig, nandoon pa rin ang singsing, buo, at mas makinang pa kaysa dati. Hindi niya alam kung bangungot o totoo. Pero may nagbago sa loob niya. Mula noon, parang hindi na siya nag-iisa. Sa loob ng 1 linggo, halos gabi-gabi niyang napapanaginipan ang parehong eksena, siya at isang lalaking hindi niya kilala. Pero parang matagal na niyang minahal. Nasa loob sila ng isang lumang bahay, umiiyak, yakap ang isa't isa. May mga tunog ng iyakan sa labas, parang may nasusunog, at tila may mga sigawan. Sa dulo ng panaginip, palaging pareho ang ending, ang lalaki ay nagiging abo habang yakap siya, at may pabulong na salita sa hangin, hanggang sa muli, mahal ko. Si Elmo, kahit hindi niya lubos na nauunawaan, sinimulang samahan si Dalisay gabi-gabi. Kung multo iyan, ipakilala mo sakin, baka maging kaibigan pa natin, pabiro niyang sabi habang bitbit ang flashlight at candy.
Pero isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe, may dumaan na malamig na hangin. Tumayo ang mga balahibo nila. Napatingin si Elmo kay Dalisay, pero iba na ang itsura nito. Para bang, sandali lang, hindi na siya si Dalisay. Nakatingin sa kanya ang mga matang hindi niya kilala. Matigas ang mukha. Walang emosyon. Hanggang sa bigla itong ngumiti, sabay sabing, bumalik ka na pala. Elmo. Napaurong si Elmo. Dali, anong ibig mong sabihin? Pero hindi sumagot si Dalisay. Nang tumitig siyang muli, bumalik sa normal ang mukha ng kaibigan. Para bang walang nangyari. Tumawa si Dalisay. Ikaw talaga. Nanonood ka na naman ng horror bago pumunta dito, no? Tumawa rin si Elmo. Pero sa loob niya, may naramdaman siyang hindi niya maipaliwanag. Parang may isang tao pa sa loob ni Dalisay. O dalawa. Habang lumilipas ang mga araw, mas dumami ang hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang isang kalderetang niluto ni Dalisay ay biglang nagkaroon ng amoy kandila. Ang kanyang alagang pusa, na laging nakahiga sa may bintana, ay biglang umalis at hindi na bumalik. At isang gabi, habang naliligo si Dalisay, nakita niya sa salamin ang refleksyon ng dalawang taong nakatayo sa kanyang likuran, isang babae at isang lalaki, parehong may mapurol na mga mata. Paglingon niya, wala namang tao. Pero ang pinakakakilabot na nangyari ay noong gabing dumalaw si Elmo ulit. Dali, bumili ako ng turon, share tayo, anya habang lumalakad papalapit sa bahay ni Dalisay. Pero habang papalapit siya, napansin niyang bukas ang pinto. Madilim ang loob, walang kahit anong ilaw. Pagpasok niya, sumalubong sa kanya ang malamig na hangin at kakaibang amoy ng insenso. Tumuloy siya sa kusina. Walang tao. Dalisay, tawag niya. Walang sumasagot. Hanggang sa marinig niya ang isang mahinang pag-iyak mula sa kwarto sa itaas. Umakyat siya. Maingat. Kinakabahan. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Dalisay, nakaupo sa harap ng salamin, suot ang lumang damit na hindi pa niya nakikita kailanman. Hindi siya umiiyak, pero may luhang dumadaloy sa pisngi niya habang nakatitig sa sarili. Nang mapansin niyang nandoon si Elmo, tumingin siya rito at marahang nagsalita. Elmo, hindi ko na alam kung sino ako. Bago pa siya makalapit, biglang pumutok ang isa sa mga ilaw. Nawala ang kuryente. Bumalik sa dilim ang buong bahay. At mula sa likod ni Dalisay may mabagal na hakbang na palapit. Hindi ito si Dalisay. Hindi ito si Elmo. At kung sino man yon, hindi na tao. Habang hindi pa rin makalimutan ni Elmo ang gabing yon, ang mga matang tila hindi na pag-aari ni Dalisay, at ang aninong dumaan sa likuran niya, si Dalisay naman ay tahimik lang sa kanilang bahay. Ngunit sa kanyang puso, parang may apoy na hindi maapula. May mga alaala siyang hindi naman niya naranasan, pero pilit pumapasok sa kanyang isipan. Isang kasal sa gitna ng kabubatan, mga panata sa ilalim ng buwan, at isang lalaking may mapupungay na mata na paulit-ulit niyang naririnig sa panaginip. Hindi niya ito kilala, pero parang mahal na mahal niya ito. Kinabukasan, dinalaw siya ni Aling Rosa, isang matandang kapitbahay na bihirang lumabas ng bahay. Ugod-ugod itong lumapit, dala ang isang supot ng pinipig. Kanina pa ako gising, iha. Napanaginipan kita. May pumasok sa'yo, anya habang nakatitig ng diretsyo kay Dalisay. Nagulat siya. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Hindi sumagot agad si Aling Rosa. Sa halip, inilabas niya mula sa bulsa ang isang lumat-kupas na litrato. Doon, makikita ang isang batang babae, tila si Dalisay, na karga ng isang magandang babae.
Sa likod nito may nakasulat, "Sa muling pagkikita, anak." "Yan ang ina mo," sabi ni Aling Rosa. Pero hindi niya sinabi ang buong katotohanan. Hindi siya umalis papuntang Maynila tulad ng sabi ng lola mo. Tumakas siya mula sa panata. Napayuko si Dalisay. Parang may basag na bahagi sa puso niya na muling nabuksan. "Anong panata?" tanong niya, nanginginig ang boses. "Sa pamilya ninyo may lahing babaylan. Mga tagapagbantay ng kaluluwa. Kaya madalas may sumusunod sa inyo. Kaya ikaw hindi ka basta tao." Hindi naniwala agad si Dalisay. Parang biro lang ang lahat. Ngunit matapos siyang iwan ni Aling Rosa, muling bumalik ang mga kakaibang pangyayari. Sa salamin, minsan ay may ikalawang aninong sumusunod sa galaw niya. Sa gabi, may mga boses ng babaeng umiiyak at lalaking sumusumpa sa dilim. At minsan, nagigising siyang pawis na pawis, hawak ang kanyang dibdib, habang nararamdaman ang matinding kirot na parang may punit sa puso niya. Lumayo rin sa kanya ang mga tao sa baryo. Sa tindahan, hindi na siya pinapansin. May mga batang dumaraan sa tapat ng bahay niya na biglang nagsisigawan, ayan na siya. Yung sinasaniban. Si Elmo lang ang nanatiling tapat, kahit minsan ay hindi na rin niya alam kung anong nangyayari. "Dali, kung may tinatago ka, sabihin mo na sakin, kahit aswang ka pa, kakampi mo ko," biro niya, pilit na tinatawa ang kabang bumabalot sa kanila. Hanggang isang gabi, sa ilalim ng ulan, habang naglalakad si Dalisay pauwi mula sa ilog, may biglang kumislap na liwanag sa kanyang harapan. Isang matandang lalaking may puting buhok at mahabang tungkod ang lumitaw mula sa likod ng puno. "Dalisay, anya, panahon na." Nabigla siya. "Sino kayo?" Pero imbes sumagot, iniabot nito ang isang maliit na kahoy na kahon. Sa loob niyan, nandoon ang sagot kung bakit hindi ka kailanman magiging normal. Nang pagbuksan niya iyon sa kanyang silid, nakita niya ang isang piraso ng buto, manipis, puti, at may ukit ng buwan at bituin. Kasama nito ang isang pulang mutya na tila kumikislap kahit walang ilaw. Nang hawakan niya ito, biglang sumabog sa kanyang isipan ang napakaraming imahe, isang digmaan sa pagitan ng mga aswang at mga tagabantay, isang kasunduan ng dugo, at ang mukha ng kanyang ina. Umiiyak habang tinatago ang sanggol mula sa isang nilalang na may pakpak at matatalas na kuko. Ilang araw siyang hindi lumabas ng bahay. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mutya. May koneksyon ito sa kanya, pero ayaw niyang tanggapin. "Hindi ko to pinili," bulong niya sa sarili. "Gusto ko lang ng tahimik na buhay." Pero sa bawat pag-iwas niya, mas lalong lumalakas ang mga panaginip. Mas malinaw, mas madugo, at mas personal. Isang araw, habang natutulog siya sa hapon, nanaginip siya na hinahabol siya ng maraming aswang, at sa gitna ng kagubatan, isang diwata ang lumitaw at tinakpan siya ng liwanag. Pagkagising niya, may sugat siya sa braso, totoong sugat. At sa gilid ng kanyang kama, nakaupo ang isang babae, tila hindi tao, may mapuputing mata at gintong buhok, nakasuot ng damong ligaw. "Ako si Talia, anito. Ako ang diwata ng silong araw. Matagal kitang hinintay." Napasigaw si Dalisay. Pero imbes saktan siya, dahan-dahang inilapit ng diwata ang kamay sa kanyang dibdib. "Ang mutya sa loob mo ay gising na. Hindi mo na ito kayang itanggi." Doon niya nalaman ang buong katotohanan. Ang ina ni Dalisay ay huling tagapagmana ng isang panatang nakalimutan ng maraming tao, ang panata ng bantay kaluluwa. Mga nilalang na nagbabantay upang hindi makabalik sa mundo ng tao ang mga ligaw na kaluluwa at nilalang ng kadiliman.
Ngunit ang ina ni Dalisay ay umibig sa isang nilalang na hindi niya dapat minahal, isang aswang na dating kalaban ng kanilang lahi. Pinili niyang umiwas sa tungkulin, tumakas, at nagpakalayo. Pero ang sumpa ng panata ay hindi madaling kalimutan. At ngayon, kay Dalisay ito bumagsak. Sa katawan mo, may dalawang kaluluwa na naglalaban. Isang tagapagtanggol at isang mandirigmang ligaw, paliwanag ng diwata. Kung hindi mo haharapin ito, agawin ng dilim ang katawan mo, at dadalhin ka sa kanilang mundo. Ayoko, iyak ni Dalisay. Hindi ko ito gusto. Hindi ako handa. Wala nang pili-pili, sagot ni Talia. Kapag ang mutya ay nagising, ang giyera ay sisiklab. Simula noon, sinimulang sanay ni Talia si Dalisay. Sa loob ng ilang gabi, tinuruan siyang makinig sa bulong ng hangin, basahin ang mga anino, at hawakan ang mutya gamit ang puso. Ngunit sa bawat pagsasanay, parang lumalakas din ang madilim na bahagi sa loob niya. Minsan, nagigising siyang may itim na marka sa kanyang braso. Minsan, bigla niyang nasasabi ang mga salitang hindi niya naiintindihan. At minsan, kapag hinawakan niya ang mutya, parang may boses na humihikayat sa kanya na huwag labanan ang dilim. Pamilya rin namin ang nandito. Dalisay, bumalik ka na, habang lalong lumalalim ang gabi at ang mga anino'y lumalapit, isang gabi ay nawala si Elmo. Hindi na ito umuwi. At sa pinto ng bahay ni Dalisay, may iniwang sulat at isang punit na parte ng kanyang shirt. Sa sulat, isang linyang nakasulat ng hindi pamilyar na kamay, kung gusto mong mabawi siya isuko ang mutya. Ngayon, napilitan si Dalisay na mamili, iligtas ang kaibigang tapat, o sundin ang panata ng dugo. Ngunit sa loob niya, may boses na bumubulong, hindi lang isa ang kaluluwang naninirahan sa inyo ng asawa ko pati ang anak namin nariyan na rin. At kung totoo man yon, sino pa talaga si Dalisay? Tao pa ba siya, o isang sisidlang unti-unting kinukuha ng mga nilalang na matagal nang nawala sa mundo ng tao? Hindi na alam ni Dalisay kung anong mas mabigat, ang takot na baka mawala si Elmo, o ang mas malalim pang takot na baka siya mismo ang dahilan kung bakit ito nawala. Mula noong makita niya ang sulat sa pinto, hindi na siya mapakali. Pilit niyang pinapaniwala ang sarili na may ibang paliwanag, na baka naglalambing lang si Elmo, baka biro lang ang lahat. Pero sa puso niya, alam niyang hindi. May mas malalim na nangyayari, at konektado ito sa mutya, sa panaginip, sa aninong sumusunod sa kanya gabi-gabi. Hindi siya makakain, hindi makatulog. Paulit-ulit niyang binabasa ang sulat habang dinudurog ang puso niya ng mga salitang nakasulat doon. Kung gusto mong mabawi siya isuko ang mutya. Hindi lang ito basta pananakot. Isa itong pangungutya. Alam ng kalaban ang kahinaan niya. Alam nilang si Elmo lang ang tanging liwanag sa kanyang magulong mundo. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng kama, bigla na lamang siyang napaiyak. Walang tunog. Walang hikbi. Mga matang punong-puno ng sakit na matagal nang kinikimkim. Sa likod ng kanyang isipan, bumabalik ang mga alaala ng pagkabata, ang mga gabing hindi siya makatulog sa sobrang gutom, ang mga umagang ginigising siya ng sigawan ng lola niya at ng mga kapitbahay. Ang mga panahong tinititigan lang niya ang langit, nagtatanong kung bakit siya isinilang kung laging siya namang nag-iisa. Ngunit ngayon, may dahilan na siya para lumaban. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para kay Elmo. Ang lalaking hindi siya iniwan kahit minsan. Ang taong handang matawa sa kahibangan niya, handang makinig kahit walang sinasabi. At kung may paraan para siya'y iligtas, gagawin niya. Kinabukasan, muli siyang dinalaw ni Talia. Hindi siya nagtago. Hindi siya nagtanong. Tumayo siya at marahang tumitig sa diwata. Handa na ko, Anya.
Pero hindi para sundin ang panata. Gagawin ko to para kay Elmo. At kapag tapos na ayoko na. Gusto ko ng tahimik na buhay. Tinitigan siya ni Talia, malalim pero walang pagtutol. Ang tunay na tagapagtanggol ay hindi laging pinipili ang laban. Minsan, ang laban ang pumipili sa kanya. Sa mga sumunod na araw, sinanay siyang gamitin ang mutya. Hindi ito basta kapangyarihan, isa itong pintuan. Kapag tinutok mo ito sa tubig, makikita mo ang nakaraan. Kapag inilapit mo ito sa apoy, maririnig mo ang mga patay. Kapag pinatong mo ito sa lupa, magigising ang mga lihim na tago sa ilalim. Ngunit sa bawat paggamit niya nito, mas lalo rin niyang nararamdaman ang dilim. Minsan, habang hawak ang mutya, nakikita niyang nagiging abo ang kanyang palad. Minsan, bigla siyang nawawalan ng ulirat at nagigising sa ibang lugar, nasa gubat, nasa ilog, o minsan ay nasa isang bahay na hindi niya kilala pero pamilyar sa pakiramdam. Isang gabi, habang nakaupo siya sa likod ng bahay at pinapahinga ang pagod na diwa, biglang may dumaan na anino sa paligid. Agad siyang napatayo. Sa dilim, may narinig siyang yabag ng basang paa. "Elmo!" sigaw niya. Walang sagot. Sumunod siya sa tunog hanggang makarating sa likod ng mga punong kahoy. Doon, nakita niya ang isang nilalang, hindi si Elmo, kundi isang babae, duguan ang bibig, nangingisay at tila inaagawan ng ulirat. Nang lumapit siya, bigla itong sumigaw, "Hindi ko na siya kayang pigilan. Umalis ka na, dalisay." Napaatras siya. Bigla na lang umangat ang babae sa ere, at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang maitim na usok na tila may sariling isip. Tumakbo si Dalisay pabalik sa bahay. Kinabukasan, kinumpirma ni Talia, nagpadala na ng mga alagad ang kalat. Isa siya sa pinuno ng mga aswang, at gusto niya ang mutya. "Ang katawan mo, Dalisay, ay magiging sisidlan ng kanyang pagbabalik." Sa puntong iyon, nagsimula ng mabuo ang mas malalim na pagdududa sa loob ni Dalisay. Hindi lang siya basta target, tila may connection siya sa kalat. Isang gabi, nanaginip siya na bata pa siya, umiiyak habang may dalawang nilalang na nagtatalo sa harapan niya. Isa ibabaylan, may suot na puting balabal at may bitbit na ilawan. Ang isa'y nilalang na may pakpak, may maitim na balat, at naglalagablab na mata. Pareho silang sumisigaw, pareho siyang tinatawag na anak. Pagkagising niya, basa ang kanyang unan sa luha. Gulo ang isip niya. "Talia," anya kinabukasan, "may bahagi ba ng kaluluwa ko na galing sa kanila?" Matagal bago sumagot ang diwata. Sagot nito, "Ang iyong ama ay hindi tao." Hindi na niya alam kung anong iisipin. Para siyang binunutan ng lakas. Isang bahagi ng pagkatao niya ang pinanggagalingan ng mismong halimaw na gusto niyang labanan. Kaya ba lagi akong parang iba? Kahit saan ako magpunta, kahit anong gawin ko, parang hindi ako belong. Tumango si Talia. "Hindi mo kasalanan. Pero kailangan mong piliin kung sino ka." Habang lumalalim ang gabi at dumarami ang aninong gumagala sa baryo, unti-unti ring nagbabago ang kilos ng mga tao. May batang nawala sa may ilog. Isang matandang bigla na lang natagpo ang walang malay, may marka ng kalmot sa dibdib. At sa gitna ng lahat ng ito, may mga taong tumuturo kay Dalisay. Simula nung bumalik siya, nagkakagulo na sa baryo, bulong nila. Hindi ba't anak siya ng? Ang mga mata ng mga tao ay parang kutsilyong inuukit sa kanyang likod. Minsan, habang bumibili siya ng ulam, tinaboy siya ng tindera. "Sa iyo na lang yan. Huwag ka nang bumalik dito." Pilit siyang tinatahan ni Talia, pero alam niyang hindi sapat. Ang bigat ng pangalang dala niya ay hindi kayang hugasan ng kahit anong mutya.
Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling buhay ang apoy sa puso niya. Hindi niya kailangang mahalin ng buong mundo. Hindi niya kailangang maunawaan ng lahat. Basta mailigtas lang niya si Elmo. Basta matigil ang sumpang ito. Basta makapili siya ng sarili niyang tadhana. Isang gabi, habang hawak niya ang mutya, at naglalakad sa tabing ilog kung saan huling nakita si Elmo, biglang lumamig ang paligid. Umihip ang hangin na tila may kasamang tinig. Dalisay, isang boses na pamilyar pero malamig. Bakit mo pa ipinaglalaban? Wala nang babalik. Wala na siya. Isuko mo na ang mutya, at matatahimik na ang lahat. Ngunit hindi na siya ang Dalisay na takot, tahimik, at nagtatago. Kahit wala na si Elmo, hindi ako bibigay sa'yo. Hindi ako yo, sagot niya sa hangin, kahit nanginginig ang boses. Sa likod niya, biglang bumukas ang lupa. At mula roon, isang kamay na kulay abo, mahaba ang kuko, at may balat na tila nalalagas, ang lumabas at dahan-dahang umahon ang nilalang na kanina pa binabanggit ng lahat, si Kalag. Ang mismong nilalang na maaaring may bahagi ng dugo niya. Ngayon, harapan na ang lahat. Ngunit bago pa siya makagalaw, may isang liwanag na bumalot sa kanya, at sa gitna nito, isang matang matagal na niyang hinahanap si Elmo, nakatali, nakaluhod, at tila hindi na siya kilala. Dalisay, mahina nitong sambit. Huwag ka nang lumaban, siya ang tunay mong ama. Nang marinig ni Dalisay ang tinig ni Elmo na nanghihina at nagsasabing, huwag ka nang lumaban, siya ang tunay mong ama, parang tumigil ang mundo. Nabingi siya sa paligid. Paano magiging posible yon? Paanong ang halimaw na si Kalag, ang mismong nagpapahirap sa kanya, ang dahilan kung bakit nawala ang ina niya, ang banta sa buong baryo, ay siya palang may dugo sa kanya. Hindi niya alam kung dapat siyang umiyak, sumigaw, o tumakbo. Sa halip, napaluhod siya. Sa harap niya, si Elmo, bugbog, mahina, at tila wala na ang liwanag sa mga mata. Pero buhay siya. Buhay ang kaibigan niyang tapat, at iyon lang ang iniisip ni Dalisay, habang sinisikap niyang itago ang takot na sumisingaw mula sa kanyang katawan. Si Kalag, na nakatayo ngayon sa tapat nila, ay hindi gaya ng mga aswang sa alamat. Hindi siya naglalaway o naghuhumiyaw. Tahimik siya, parang aninong may sariling pag-isip. Makinis ang boses, ngunit puno ng galit. Matagal ko nang pinapanood ang paglaki mo, Dalisay, bulong nito. Hindi mo talaga maiiwasan ang kadiliman. Nasa dugo mo ito. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang lumitaw si Talia. Isang puting liwanag ang bumalot sa buong paligid, at nawala ang anyo ni Kalag, sumanib sa hangin. Walang iniwang bakas kundi ang malamig na lupa at ang amoy ng nabubulok na kahapon. Nagising si Dalisay sa parang panaginip na bangungot. Nasa ilalim na naman siya ng isang puno, hawak ang mutya, habang si Elmo ay nawawala na naman. Kinabukasan, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kinuha niya ang mga itinuro ni Talia. Inukit niya ang mga marka sa kahoy. Inisa-isa niyang nilista sa isip ang mga kahinaan ng mga nilalang sa dilim. Sa bawat galaw niya, nanginginig ang kamay. Hindi dahil sa lamig, kundi sa takot, hindi lang sa kalaban, kundi sa sarili. Paano kung totoo? Tanong niya sa sarili. Paano kung ako mismo ang sumira sa lahat? Gabi-gabi, habang nagsasanay siya, nararamdaman niyang pinapanood siya. Hindi lang basta presensya, kundi mga matang matagal nang kilala ang galaw niya. Minsan, habang nakaupo siya sa tabi ng bintana, may maririnig siyang kaluskos. Sa dilim, may makikitang mga aninong dumaraan. Isang beses, pagkagising niya, may mga marka ng kuko sa pintuan, tuyo na ang dugo, pero sariwa ang amoy ng takot. Lalong tumindi ang mga kakaibang nangyayari sa baryo.
May isang buntis na nakitang patay sa ilog, walang sugat, pero parehong kamay ay nakagapos sa sarili niyang buhok. Isang binatilyo ang biglang nawalan ng bait, sumisigaw sa gitna ng kalsada nang narito na sila. Huwag kayong lumapit hanggang sa himatay nito at hindi na muling nagising. Dahil sa sunod-sunod na insidente, sinisina ng mga tao si Dalisay. Sinugod ng ilang matatanda ang bahay niya, dala-dala ang sulo at dasal. Ikaw ang may dala ng sumpa. Ikaw ang ugat ng dilim, sigaw nila. Lumabas si Dalisay, hindi para makipag-away, kundi para tumitig ng diretsyo sa kanila. Kung may masamang espiritu sa paligid, ako ang haharap. Hindi kayo. At mula roon, tahimik silang umalis. Hindi dahil naniwala sila, kundi dahil natakot. Hindi na si Dalisay ang dating tahimik at palaging nagtatago. May lakas na siyang hindi maipaliwanag at ramdam ito ng lahat. Muling nagpakita si Talia, ngayon ay mas seryoso, mas matigas ang tinig. Malapit na ang pagsubok. Kalag ay hindi magpapadala ng sarili, ang una niyang ilalabas ay ang kanyang mga anino. Mga halimaw na isinilang mula sa takot at galit ng mga kaluluwang hindi tinanggap ng langit. Isa-isa silang dumating. Isang gabi, habang naglalakad si Dalisay sa kabubatan upang hanapin ang lihim na hukay na sinasabi ni Talia, isang daanang inilibing ng mga babaylan noon pa man, may narinig siyang mga yapak. Ngunit hindi ito tao. Apat ang paa nang gumagalaw. Nang tignan niya sa likod, may nilalang na parang aso, pero baligtad ang ulo. Nakatitig ito sa kanya, ngiting puno ng puot, at mata ng isang sanggol. Tumakbo siya. Hindi dahil sa takot, kundi para mailayo ang nilalang sa baryo. Nang siya'y makalayo, hinarap niya ito. Inilabas niya ang mutya, pinatong sa lupa, at biglang lumabas ang isang liwanag na pumigil sa nilalang. Nang mawala ang liwanag, wala na ang anino. Ngunit hindi ito ang huli. Ito lang ang simula. Sa mga sumunod na gabi, dumarami ang aninong dumaraan sa paligid. Sa hangin, tila may mga bulong. Sa salamin, may mga refleksyong hindi kanya. At sa kanyang panaginip, paulit-ulit ang imahe ni Elmo, umiiyak, nakagapos, at sinasabi, hindi mo ako maaabot kung ikaw mismo ay natatakot sa sarili mo. Nang muling dumating si Talia, may dala na siyang bagong bagay. Isang kahoy na espada na yari sa punong kinaroroonan ng unang mutya. Hindi ito basta sandata, anya. Ito ay tagasira ng ugnayan. Kung itutok mo ito sa isang nilalang, mapuputol ang anumang koneksyon niya sa kadiliman. Pero gamitin mo ito ng may puso. Kapag galit ang nangibabaw, ikaw mismo ang lalamunin nito. Sa kanyang paghawak ng espada, naramdaman niya ang init at bigat, parang may buhay ito. At sa sandaling iyon, nagsimulang manginig ang lupa. Sa di kalayuan, umalulong ang mga asong itim. Umiyak ang mga sanggol. At mula sa ilalim ng lupa, may mga kamay na dahan-dahang lumilitaw. Walang tulog si Dalisay sa mga gabing yon. Sa katahimikan ng gabi, hindi siya nagpapahinga. Pilit niyang pinapatatag ang sarili, pero sa loob-loob niya, basag na basag pa rin siya. Mahal niya si Elmo. Natatakot siyang kapag humarap na siya kay Kalag, wala na itong ililigtas. O baka siya na ang hindi makalabas. Ang pinakamasakit ay hindi ang panganib, kundi ang posibilidad na tama si Kalag, na sa huli, siya talaga ang magiging halimaw. Ngunit kahit punong-puno siya ng pagdududa, hindi siya tumigil. Sa huling gabi bago ang pagharap, pumasok siya sa silid kung saan nakatago ang mutya. Umupo siya sa harap ng kandila. At habang ang ilaw nito'y sumasayaw sa dilim, marahan niyang sinabi sa sarili, hindi ako perpekto. Hindi ko alam kung tama to, pero kung ito lang ang paraan para mailigtas si Elmo, lalaban ako.
Sa labas ng kanyang bahay, sa malayo may mga aninong nagsasayaw sa hangin. May mga mata sa dilim. At sa gitna nito, isang tinig na pabulong, "Handa ka na ba, anak ko?" Sa sandaling narinig ni Dalisay ang tinig na halos mahina pero dumidiretso sa puso, "Handa ka na ba, anak ko?" Naramdaman niyang bumalot ang lamig sa buong paligid, hindi ng hangin, kundi ng isang presensyang matagal nang nagkukubli sa likod ng bawat pangyayari sa buhay niya. Sa unang beses, hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ang mutya, iniisip kung totoo ba talagang siya ay anak ng isang halimaw. O isa lang ba itong taktika para sirain ang natitirang kabutihan sa kanya? Hindi niya alam kung sino pa ang dapat pagkatiwalaan. Kahit si Talia, na matagal na niyang ginawang gabay, ay parang may tinatago. Madalas nitong iwasan ang mga tanong niya tungkol sa tunay na pagkatao ng kanyang ina. Sa tuwing tinatanong niya kung paano namatay ito, laging simpleng sagot ang ibinibigay, nagsakripisyo siya. Pero bakit? Para kanino? At ngayon, bakit parang mas takot si Talia na malaman ni Dalisay ang buong totoo? Kinabukasan, habang naglalakad siya sa gubat kung saan nakatago ang huling lihim ng mga babaylan, may nakita siyang maliit na kuweba. Noon pa man, palagi na niyang nadaraanan iyon pero hindi pinapansin. Ngunit ngayon, parang may humihila sa kanya papasok. Sa loob, may mga ukit sa dingding, mga kwento, larawan, at simbolo na tila sumusunod sa bawat kabanata ng kanyang buhay. At sa pinakadulo, isang piraso ng tela na may borda ng pangalang kilalang-kilala niya, Elmo. Nanigas siya. Bakit may pangalan ni Elmo sa lugar na ito? At sa tabi nito, may isang sulat, lumang papel na natuyuan ng dugo, na halos mabura na ang mga letra. Dahan-dahan niyang binasa, at bawat salita ay parang kutsilyong tumatarak sa dibdib. Ang anak ng tagabantay at ng nilalang sa dilim ay hindi dapat isilang. Ngunit kung siya'y mabubuhay, ang kapalaran ng mundo ng liwanag at dilim ay magdudugo. Ang kanyang pag-ibig ay magpapasya ng panig, at ang kabiyak ng puso niya ay siyang magtataksil. Biglang bumigat ang hangin. Hindi niya maipaliwanag kung bakit nanginginig ang katawan niya, dahil sa takot o dahil sa galit. Paglingon niya sa paligid, wala nang ibang tao. Ngunit sa kanyang likod, may liwanag na sumiklab at mula roon, lumitaw si Talia. Tahimik. Walang emosyon ang mukha. Alam mo na, ani Talia, hindi tinatanong kundi sinasabi. Matagal na naming alam. Kaya pinagbawalan ng iyong ina. Ngunit pinili pa rin niyang umibig. Pinili niyang isugal ang lahat para sa pag-ibig na hindi dapat mangyari. Bakit mo to itinago sa akin? Halos pasigaw na tanong ni Dalisay. Bakit mo ako tinuruan kung alam mong ako pala ang magiging dahilan ng giyera? Dahil ikaw din ang tanging may kakayahang tapusin ito, sagot ni Talia. Hindi lahat ng sinumpa ay masama. At hindi lahat ng banal ay tama. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa dilim ang isang lalaking may balingkinitang katawan, nangingitim ang balat, at may mata ng liwanag at kadiliman, isang matay kulay pilak, ang isa'y itim na parang hukay. Tila huminto ang oras para kay Dalisay. Elmo, ngunit hindi ito ang Elmo na kilala niya. Ang anyo, ang boses, ang halakhak, lahat ay ibang-iba. Matagal ko nang hinihintay ito, sabi ng lalaki. Salamat at binuksan mo na ang pintuan. Hindi bulong ni Dalisay. Elmo, hindi ngumiti ito, at sa isang iglap, nagbago ang anyo. Bumalik sa itsurang pamilyar, ang kaibigang matagal na niyang kilala, ang taong tinatawag niyang tapat. Pero ngayon, hindi na siya sigurado kung kailan nagsimula ang kasinungalingan. Alam kong masakit, sabi ni Elmo. Pero hindi ko ginusto. Hindi ko rin alam noon.
Akala ko'y isa lang akong ulila na gusto lang ng kasama. Hanggang sa unti-unti akong ginising ng mutya, at ng dugo mong tinatawag ako. Nanghina ang tuhod ni Dalisay. Tumulo ang luha niya, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkabigo. Sa buong buhay niya, isang tao lang ang pinanghawakan niya. At ngayon, siya rin ang nilinlang. Ngunit bago pa siya tuluyang matalo ng damdamin, may sumabog na liwanag sa paligid. Ang mutya sa kanyang bulsa ay nagningning, at sa huling sandali, isang tinig mula sa kanyang alaala ang umalingaw-ngaw. Ang puso mong mas pinili ang kabutihan ay mas makapangyarihan pa sa sumpa ng lahi. Boses ito ng kanyang ina. Tumayo siya, kahit nanginginig, kahit hindi pa rin alam ang buong katotohanan. Kung ginamit mo man ako, Elmo, hindi mo pa rin ako hawak. At hindi mo kailanman mauunawaan ang sakit ng taong pinili pa ring magmahal kahit walang kapalit. Ngunit mumiti lang si Elmo, ngiti ng isang nilalang na hindi na alagad ng tao. Hindi pa ito ang laban, Dalisay. Pero malapit na. Huwag mong kalimutan, hati ka. At sa dulo, hindi puso ang pipili. Dugo ang magtatakda. Pagkatapos noon, naglaho si Elmo. Naiwan si Dalisay sa kuweba, mag-isa, sugatan, at muling naguguluhan kung sino ba talaga siya. Ngunit kahit gulo ang isip, may isang bagay siyang hawak na malinaw, ang sumpa ng dugo ay hindi kailangang maging kapalaran. Ngunit bago pa siya makalabas sa kuweba, napansin niya ang mga ukit sa dingding ay nagbago. Sa gitna ng lahat ng simbolo, isang bagong larawan ang lumitaw, ang anyo niya, nakatayo sa pagitan ng apoy at liwanag, habang sa likod niya, isang aninong may pakpak ang nakataas ang kamay hawak ang puso ng isang taong pamilyar. At sa pinakababa ng ukit, isang paungusap ang parang isinulat para lang sa kanya, kapag pinili mong mahalin ang mali mawawala ang lahat ng tama. Hindi pa tapos ang giyera. Sa katunayan, doon pa lang ito nagsisimula. Gabi ng kabilugan ng buwan. Ang hangin sa buong baryo ay tila nabibiyak sa bigat ng isang bagay na hindi pa nangyayari pero nararamdaman ng lahat. Tahimik ang paligid, pero hindi ito kapayapaan, isa itong uri ng katahimikan na parang naghihintay ng sigaw. Sa gitna ng kagubatan, sa lugar kung saan unang nahanap ni Dalisay ang ukit ng kanyang kapalaran, naroon na siya ngayon, hawak ang mutya sa isa niyang kamay, at ang kahoy na espada sa kabila. Alam niyang darating na si Elmo. O kung sino man ang tunay na nasa loob ng kaibigan niyang iyon. Hindi na niya iniiyakan ang katotohanang matagal siyang nilinlang. Hindi na siya nalilito kung saan siya galing. Sa pagkakataong ito, buo na ang kanyang loob. Hindi para gumanti. Hindi para iligtas ang sarili. Kundi para putulin ang siklo, ang sumpa ng dugo, ang paniniwala na ang lahi niya ay panig sa kadiliman. Biglang lumamig ang paligid. Umihip ang hangin na may dalang bulong, paulit-ulit ang pangalang, Dalisay, parang tinatawag siya ng mga aninong gumagalaw sa paligid. Mula sa itaas, ang buwan ay tila mas pula kaysa karaniwan. Sa lupa, ang mga tuyong dahon ay biglang nagliyab kahit walang apoy. At sa gitna ng usok, lumitaw na siya. Si Elmo. Suot ang anyong pamilyar, pero ngayon ay may mga mata ng itim, walang puti, at ang balat ay parang may punit-punit na dumudugo pero hindi nauubos. Lumakad siya palapit. Bitbit ang isang sandatang gawa sa buto at itim na bato. Nandito ka, Anya, tulad ng inaasahan ko. Wala na akong kailangang paliwanag, sagot ni Dalisay, mahina pero matatag. Hindi mo na ako matatakot. Ngumiti si Elmo. Hindi kita kailangang takutin, Dalisay. Dahil sa huli, alam nating pareho na ikaw rin ay kagaya ko. Hindi na siya sumagot. Hawak niya ng mahigpit ang espada.
Sa kanyang dibdib, tumitibok ang puso ng mabilis pero malinaw. At sa loob ng kanyang isipan, isang tinig ng kanyang ina ang bumalik. Kapag pinili mong magmahal kahit sinaktan ka, doon ka mas malakas kaysa sinuman. Unang umatake si Elmo. Mabilis, halos hindi makita ang dalaw. Tumalon siya sa ere, at sa isang iglap ay naramdaman ni Dalisay ang matulis na pangil na halos dumikit sa kanyang leeg. Pero bago pa ito tuluyang makalapit, inangat niya ang mutya at sabay sabing, "Lilim." Isang liwanag ang sumabog, tumilapon si Elmo sa ere at bumagsak sa lupa. Ngunit hindi pa tapos. Bumangon siya kaagad, mas mabagsik, mas mabilis. Sa ikalawang salubong nila, tumama ang kanilang mga sandata. Tunog ng kahoy sa buto, ng liwanag laban sa kadiliman. Sa bawat galaw, ramdam ni Dalisay ang bigat ng sugat, hindi lang sa katawan, kundi sa puso, dahil ang kalabang kaharap niya ay minsan ding naging tahanan. "Bakit ka pa lumalaban?" singhal ni Elmo, habang magkalapit ang kanilang mga mukha. "Para saan?" "Para sa mga taong tinaboy ka. Para sa mundong hindi ka tinanggap." "Hindi para sa kanila," sagot niya, may luha na sa gilid ng mata. "Kundi para sa sarili ko. Dahil gusto kong mamili. Gusto kong maging tao, kahit pa kalahati ako ng dilim." Sa saglit na yon, may pumutok na sigaw mula sa langit, isang tunog na parang basag na salamin, sabay pagbuka ng lupa sa paanan nila. Mula roon, may mga kamay na lumabas, mga kaluluwang itinapon ng mundo ng liwanag at dilim, pilit umaakyat, humihila sa kanilang dalawa pababa. "Dalisay," sigaw ni Talia mula sa kalayuan. Dumating siya, dala ang huling sigla ng sagradong apoy. "Huwag mong hayaang maagaw ng puot ang puso mo." Ngunit si Elmo ay natawa. Wala na siyang ligtas. Kapag nahulog siya sa hukay, isa na siyang atin. At sa loob ng isang iglap, tinulak niya si Dalisay, papunta sa bukas na kailaliman. Ngunit sa pagbagsak niya, hindi siya nalunod. Sa halip, nakalutang siya sa isang espasyong hindi totoo pero totoo, isang pagitan ng buhay at kamatayan. Doon, may nakita siyang imahe ng kanyang ina, ng kanyang kabataan, ng bawat sugat na naranasan niya. At sa gitna ng lahat, isang batang si Elmo, nakaupo, umiiyak, takot, mag-isa. Naiyak si Dalisay. Hindi ito giyera ng mabuti laban sa masama, bulong niya. Ito ay laban ng paglimot at pagyakap. Kaya sa huling pagkakataon, itinapat niya ang mutya sa kanyang puso, at sinabi, "Kung kailangan kong ibigay ang lahat ng liwanag ko, gawin niyo na. Basta't matapos na ang sumpa." Sa itaas, sumigaw si Elmo habang ginugupo ng liwanag. Tumigil ang mga kamay mula sa hukay. Tumigil ang apoy. Bumalik ang katahimikan. At nang matahimik ang lahat, umangat si Dalisay mula sa kailaliman, bitbit ang mutyang halos wala ng liwanag, at ang katawan niyang sugatan pero buhay. Si Elmo wala na. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit sa labas ng gubat, sa pagitan ng mga aninong hindi na gumagalaw, may isang bulong na muling lumutang sa hangin. "Hindi pa ito ang wakas, anak ko. Sa huling gabi ng liwanag, babalik ang dilim. At sa oras na yon ikaw na ang pipili kung sino ang isasakripisyo." Dalisay huminto. Tumingin sa langit. At sa kabila ng katahimikan, alam niyang ang tunay na laban ay hindi pa talaga nagsisimula. Pagkatapos ng lahat, sa wakas ay nagbalik ang katahimikan sa baryo. Wala na ang apoy, wala na ang mga bulong sa gabi, wala na ang mga aninong dumaraan sa dilim. Pero hindi ibig sabihin ay tapos na ang lahat. Sa puso ni Dalisay, may mga tanong pa ring bumabalik, at may mga sugat na hindi basta-basta maghihilom. Nanalo siya. Nailigtas niya ang sarili.
Pero kapalit nito ay ang pagkalimot ng lahat sa mahal niyang si Elmo. Wala ni isang bakas ng katawan nito ang natagpuan. Ang lugar kung saan siya lumaban ay bumalik sa pagiging isang tahimik na bahagi ng kabubatan. Wala ring ibang nakakita o nakarinig sa laban nila, maliban kay Talia, na ngayon ay unti-unti nang nawawala sa mundo ng tao. Ang bahagi ko sa mundong ito ay tapos na, ani Talia, habang unti-unting nagiging liwanag ang kanyang anyo. Pinili mong harapin ang kadiliman hindi sa pamamagitan ng galit kundi sa pamamagitan ng pag-ibig. At dahil dyan, nailigtas mo hindi lang ang sarili mo, kundi ang lahing darating pa. Pero bakit ganito? Mahinang tanong ni Dalisay habang pinagmamasdan ang paglaho ng diwata. Bakit kailangang mawala ang taong mahal ko? Bakit hindi pwedeng pareho ang kabutihan at pagmamahal? Ngumiti si Talia, malungkot ngunit may kapayapaan. Dahil sa mundo natin, ang tunay na pagmamahal ay minsan kailangang may kapalit. Ang pag-ibig na hindi makasarili. Yan ang pinakamakapangyarihang anyo ng liwanag. Pagkatapos ng pag-alis ni Talia, bumalik si Dalisay sa kanyang tahanan. Sa una, inakala ng mga tao sa baryo na tuluyan na siyang sinaniban o pinatay ng mga nilalang ng dilim. Pero nang bumalik siya, tahimik, payapa, at may kakaibang liwanag sa mga mata, unti-unti silang lumapit. Hindi siya nagkwento ng lahat. Hindi niya inilahad ang buong istorya. Pero nakita ng mga tao ang pagbabago. At dahil doon, unti-unti nilang inabot ang kamay nila sa kanya. Si Aling Rosa, na noon ay tahimik lang sa gilid, lumapit at iniabot ang isang supot ng pinipig, gaya ng dati. Pasensya ka na, iha. Akala naming ikaw ang sumpa. Yun pala, ikaw ang naging tagapagligtas namin. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya at tumango, dahil alam niyang hindi lahat ng sakit ay kailangang isumbat. May mga sugat na mas mainam na yakapin na lang kaysa hukayin. Dumaan ang mga araw. Tahimik. May mga gabi pa rin na hindi siya makatulog. Sa hangin, minsan, may amoy ng alikabok na pamilyar, parang alaala ng isang ngiti, ng isang boses, ng isang taong hindi nababalik. Isang gabi, habang naglilinis siya ng kanyang lumang kahon ng alaala, may nahulog mula sa ilalim ng isang kahoy na sulok, isang papel na punit, at sa likod nito, ang sulat kamay ni Elmo. Dalisay, kung sakaling mawala ako at bumalik ka sa dating ikaw, huwag mong kakalimutang totoo lahat ng mga tawa natin. Kahit nilinlang ako ng sarili kong kadiliman, ikaw lang ang liwanag na gusto kong panindigan. Napaiyak siya, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa alaala. Dahil sa pagmamahal na kahit sinira ng kasinungalingan, ay hindi kailanman naging kasinungalingan. Mula noon, nagsimula siyang tumulong sa baryo, sa mga batang nangangailangan ng gabay, sa mga matatandang may takot pa sa dilim. Hindi siya naging bayani sa paningin ng lahat, pero naging ilaw siya sa mga tahimik na kwento ng iba. Itinuro niya kung paano makinig sa kalikasan, kung paano igalang ang mga kaluluwa, kung paano magmahal kahit hindi laging nauunawaan. Isang araw, habang naglalakad siya sa tabing ilog, may batang lalaki na humawak sa kamay niya. Ate Dali, sabi nito, totoo po ba yung kwento ng diwata sa gubat? Tumigil siya. Tumingin sa mga ulap na dumaraan sa langit. Totoo, sagot niya. Pero ang pinakamagandang parte ng kwento ay yung kahit natatakot ka, pinili mong lumaban. Dahil kahit takot ka, hindi ibig sabihin ay mahina ka. Lumipas ang mga taon. Maraming bagay ang nagbago. Pero ang puso ni Dalisay, kahit dumaan sa kadiliman, kahit nawasak, kahit muntik mawala, ay nanatiling buhay. May kirot. Pero may tapang. May lamat, pero mas matatag. Sa gabi, sa mga panahong payapa ang paligid,
sinisindihan pa rin niya ang kandila sa gilid ng bintana. Hindi para takutin ang mga anino, kundi para maalala ang liwanag. At sa bawat sindi nito, marahan niyang sinasabi sa hangin, para marinig ng kung sino mang nakikinig pa, kung kailan ko pinili ang kabutihan, doon ko talaga nakilala kung sino ako. At sa isang malayong bahagi ng gubat, sa lugar kung saan nag-umpisa ang lahat, may mutya pa ring nakabaon sa lupa. Hindi na ito kumikislap, pero sa ilalim ng liwanag ng buwan, minsan ay tila bumubuntong hininga. Dahil kahit tapos na ang laban, ang alaala ay hindi kailanman nawawala. Sa dulo ng lahat ng kwento, hindi lang laging tanong kung sino ang nanalo o natalo, minsan ang tanong ay, sino ang nagpatawad kahit pwede nang gumanti? Sino ang lumaban kahit pwedeng tumakas? At sino ang nagmahal kahit pwedeng saktan? Dahil ang tunay na tagapagligtas ay hindi laging ang pinakamalakas. Minsan, siya lang ang may pusong hindi nawala, kahit sa gitna ng kadiliman.